Mga kwento ni Felmo. Ako po si Katarina, 33 taong gulang. At katulad ng iba ay nais ko ding magbahagi ng kwentong katatakutan na ako mismo ang nakaranas o sa akin mismo nangyari. Dahil sa karanasan ko na ito ay muntik nang nadamay ang aking pamilya. Tungkol ito sa tinatawag nilang multo. Bagay na hirap akong paniwalaan nung una. Nangyari ito noong kabataan ko. Nakatira kami noon sa malayong probinsya sa lalawigan ng Isabela. Nasa liblib na baryo kami nakatira at tahimik na namumuhay kaming mag-anak noon. 3 kaming magkapatid at ako ang pangalawa. Ang panganay ay si Ate Ada at ang aming bunso ay si Nico. Tahimik at payapa ang pamumuhay sa baryo namin. Tanging mga huni lang ng ibon ang maririnig sa gabi at tahol ng mga aso. Walang kuryente sa lugar kung kaya't walang kailaw-ilaw sa daan tuwing gabi. Kaya pagpatak ng 6:00 ng takip silim, nasa loob na kami ng bahay na mamalagi. Pinagbabawal na ng aming mga magulang ang lumabas ng bahay pagsapit ng dilim. Tanging gasera lamang ang nagsisilbi naming ilaw noong mga panahon na ito. Maayos naman ang aming pamumuhay. Mahimbing ang aming tulog sa mga gabing nagdaan. Pero hindi sa partikular na gabing ito. Bilugan ng buwan at laganap ang maliwanag ang kapaligiran sa labas ng aming bahay. Nagwika ang itay na matulog kami na maaga. Dahil kinabukasan ay maaga pa kaming tutungo sa bukid. Pagsasaka kasi ang aming ikinabubuhay. At dahil bakasyon pa naman at wala pang pasok sa eskwela, paminsan-minsan ay tumutulong kaming magkakapatid sa bukid sa pagtatanim ng mga kamoting kahoy at iba pa. Dahil sa sinabi ni tatay kung kaya't natulog kami ng maaga ng gabing ito. Pero nagising kaming mag-anak sa isang ingay. Hating gabi nun. Saktong 12:00. Ako ang unang nagising at nakarinig ng ingay na ito. Hindi ito karaniwang ingay lamang, kundi isa itong iyak ng babaeng nagmumula sa may puno ng balete na hindi kalayuan sa bahay namin. Ginising ko si ate na siyang katabi ko sa pagtulog. "Ate, naririnig mo ba yon?" Tanong ko sa kanya. Halos manginig na ako sa takot. Nagising si Ate Ada at pupungas-pungas pa ito habang nagtatanong sa akin kung ano ang nangyari. Hindi nagtagali pareho naming narinig ang iyak ng babae na ang tinig ay tila ba nanggagaling sa lugar sa bandang balete. Nagtayuan ang mga buhok ko sa batok. Yumakap ako kay ate habang nagwiwika na natatakot ako noon. "Sino ba yun, te?" Magkahalong takot at pagtataka kong tanong. Umiling lamang ang aking ate-ate. Binulungan niya ako na wag ako maingay. Nagpa siya kaming tunguhin ng silid ng aming mga magulang para sabihin ng aming naririnig pero pagpasok namin sa pintuang yon, nakita din naming nakaupo si inay at itay sa may bintana na tila ba may sinisilip din sila. "Narinig niyo na ba yon, nay, tay?" Tanong ni ate sa mga magulang namin. Tumango lamang si itay. Nagwika ito na huwag kaming maingay. Pero muli naman kaming nagtanong kung ano o sino ang umiiyak na yon. "Hindi mo man lang ba pupuntahan para matingnan siya, tay? At matanong kung bakit umiiyak? Baka po kailangan niya ng tulong. Kawawa naman." Pangungulit ko kay tatay noon. Pero sa madiin ay sinabi niya na huwag na naming pansin nito. Ayon kay itay ay sinilip niya pero wala naman siyang nakita noon. Marahil ay guni-guni lang namin ang aming mga narinig. Tumagal pa ng ilang minuto ang pag-iyak na ito. Hanggang sa kusa na lamang huminto.
Muli na kaming bumalik sa silid namin ni ate. Pero hindi na ako nakatulog noon. Hindi ko maintindihan pero nakaramdam ako ng matinding takot mula nang marinig ko ang pag-iyak ng babaeng ito. Magdamag akong nakatalukbong ng kumot. Kinabukasan ay maaga pa kaming nagtungo sa bukid. At kagaya ng nakasanayan ay tulong-tulong kaming mag-anak sa pagtatanim ng mga kamoting kahoy. Maghapon po kaming nanatili sa bukid dahil sa dami ng aming ginawa. Kaya umuwi kaming mag-anak na pagod na pagod. Pagdating sa bahay ay agad na nagluto ang aming ina ng aming hapunan. Pagkatapos maghapunan ay nagtungo na kami sa aming silid para makapagpahinga. Nakatulog ako ng mahimbing sa gabing yon. Kinabukasan ay muli kaming nagising ng maaga at nagsalo-salo na kaming mag-anak sa almusal. Pagkatapos ay pumungkata kami ni ate sa balon na hindi kalayuan sa bahay para maglaba ng marurumi naming mga damit. Ganoon lamang kasimple ang aming pamumuhay. Mahirap na masaya kasi tulong-tulong kami sa lahat ng bagay nun. Natapos ulit ang maghapong ito na tahimik ang paligid sa aming tahanan. Nang sumapit na ang gabi, kagaya ng nakasanayan, magkasama kaming natutulog ni Ate Ada sa aming silid nun. Ewan ko ba, hindi ako makatulog ng gabing ito. Malamig naman ang gabi pero nakakaramdam ako ng init sa katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Habang si Ate Ada naman ay mahimbing nang natutulog. Alas 9 na ito ng gabi. Normal lamang na maaga kaming natutulog dahil ganoon talaga ang mga tao sa probinsya ng mga panahon na ito. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pinilit na makapikit. Pero sadyang napakabalisa ko ng mga oras na yon. Gusto kong gisingin si ate pero hinayaan ko na lamang siyang matulog. Inaabot na ako ng alas 12 ng gabi pero wala. Nang walang ano-ano ay biglang nag-ingay ang aso naming alaga. Masakit sa tenga ang alulong niya. Nakakapanindig balahibong pakinggan. Nakaramdam ako ng takot na mga oras na ito kaya dali-dali kong ginising si ate. Ano ka ba, Katarina? Ang sarap ng tulog ko. Bakit ka ba nangiistorbo? Sinabi ko naman sa kanya na natatakot ako sa alulong ng aso kaya hindi ako makatulog noon. Naalala ko ang sinabi sa amin ni Itay na kapag nag-alulong ang aso, may nakikita silang hindi pangkaraniwan. Pero mas lalo lang nainis sa akin si ate. Sinabihan niya ako na huwag ko nang pansinin ang mga alulong na aking narinig. Ayon sa kanya ay tinatakot ko lamang umano ang sarili ko. Kung kaya't hindi ako nakakatulog noon. Pagkatapos niya akong pagsabihan ay bumalik na siya sa kanyang pagtulog. Pero patuloy pa rin sa pagalulong ang aming aso. Nasa kalahating oras ang lumipas nang muli kong narinig ang pag-iyak ng babae. Pamilyar sa akin ang boses at iyak na yon. Yun yung boses na narinig namin noong nakaraang gabi. Labis akong natakot sa mga naririnig ko kaya minabuti kong magtalokbong ng kumot at takpan ang mga tenga para hindi ko marinig ang pag-iyak na ito. Pero kahit anong takip ko ng tenga, ay naririnig ko pa rin ang iyak na yon. Palakas ito ng palakas at pakiramdam ko ay palapit ng palapit sa akin. Takot na takot ako ng mga oras na ito. Pero wala akong magawa kundi magtago na lamang sa loob ng aking kumot. At pilit na lamang akong nananahimik. Nang nilingon ko ang ate ay mahimbing na ulit itong natutulog kung kaya't hindi ko na siya ginising pa. Baka mas lalo lang siyang mainis sa akin noon. Sa wari ko ay nagtagal ng mahigit kalahating oras ang pag-alulong ng aso. Kasabay ng pag-iyak ng babae. Hanggang sa ayon, huminto na lamang ito. At dahil sa takot na nararamdaman ko, naging mababaw lang ang tulog ko hanggang sumapit ang umaga. Narinig ko ang pagbangon ni inay kung kaya't minabuti kong bumangon na rin. At sumabay sa paggising niya. Tutulungan ko na lamang siya magluto ng aming almusal. Alas 4 ito ng madaling araw. Nagulat pa si nanay na makita niya ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ako natulog ng buong gabi.
Nagtaka naman si inay kaya tinanong niya ako kung ano ang nangyari nun. Sinabi ko sa kanya na muli kong narinig ang pag-iyak ng babae, kung kaya't natakot ako. Bumuntong hininga na lamang si nanay sa sinabi ko sa kanya. Tinanong ko siya kung alam niya ang kasaysayan ng puno ng balete na yon. Kung bakit tanging doon lang naririnig ang iyak ng babae. Dito ay sinabi sa akin ni inay ang nangyari sa lugar namin na krimen. Ilang dekada nang nakaraan. May pinatay umano na babae sa mismong puno na ito. Marami ang sabi-sabi na kinuha ng mga engkanto ang babae. Pero ayon kay inay, malakas ang kutob niyang ginahasa ito ng kung sinong demonyo sa lugar namin. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi na ito ni inay. Inaakala ko na ligtas ang lugar namin sa masasamang tao pero nagkamali yata ako. Sinabi ko kay inay na natakot ako maging sa alulong ng aming aso kagabi. Nagtataka naman siya dahil ayon sa kanya ay wala naman umano siyang narinig nun. Pero malinaw sa pandinig ko ang mga alulong ng aso namin. Maging ang pag-iyak ng babae na parang habang tumatagal ay lumalapit ng lumalapit ang pagdinig ko ng umiiyak na tinig na yon. Sinabihan ako ni inay na sa susunod na may ganoong pangyari akong maririnig, huwag akong magdalawang isip na gisingin sila ni itay. Tumango na lamang ako sa kanyang sinabi. Nang uminit na ang tubig ay nagtimpla na lamang ako ng gatas nun, habang si inay naman ay nagtimpla ng kanyang kape. Ilang sandali pa ay nagising na si itay at nakisala na ito sa amin ni inay. Nang nakita niya ako ay ginulo-gulo niya ang buhok ko. Tinanong niya ako kung bakit maaga akong nagising. Kaya't si inay nang nagkwento kay itay kung ano ang narinig ko kagabi. Dahil doon ay napagpasya ni itay na dalhin ako sa albularyo na nasa aming lugar. Napagpasya niya akong dalhin ang araw na ito. Dahil sa kagustuhan ko rin naman na mawala na ang takot na nararamdaman. At sana ay lubayan na ako ng kung anumang naririnig ko tuwing gabi. Dali-dali akong pumayag sa sinabi nito kung kaya't nang umaga na yun mismo ay umalis kami papunta sa bahay ng albularyo na si Manong Mendo. Halos matanda lamang sa aking itay ito ng nasa 3 taon. Mula sa bahay ay kailangan naming maglakad patungo sa kabilang direksyon, kung saan kailangan naming dumaan sa kaliwang bahagi sa puno ng balete. Nagtataka pa ako kung bakit doon ang daanan papunta sa bahay ni Manong Mendo. Ayon kay tatay, naroon ang bahay nila sa kabilang bahagi ng burol, kung kaya't wala nang ibang pwedeng madaanan kundi doon lang. Maayos naman kaming naglalakad nung una. Pero nang tumapat na kami sa puno ng balete, bigla na lamang akong nakaramdam ng pag-ihip ng malamig na hangin. Kasunod nito ay ang pagramdam ko ng tila mabigat na presensya na nasa paligid. Kung kaya't dali-dali akong naglakad para makalagpas na sa bahaging ito ng daan. At nang nalagpasan na namin ang puno ng balete, unti-unti nang nawala ang malamig at mabigat na presensyang yon. Hanggang tuluyan na naming naabot ang paanan ng burol, kung saan nakatira ang manggagamot na ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumunta ako sa bahay ng manggagamot. Pero nang nakarating na kami sa lugar, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Animoy hindi tama ang kung anumang enerhiya ang nasa lugar na yon. Ganun pa man ay hindi ko yun maisatinig dahil sa nag-aalala ako na baka mapagkamalan akong baliw ng albularyo. Ngumisi naman siya nang nakita niya kaming paparating ni itay. Napahawak naman ako sa braso ni itay dahil sa hindi ko maintindihan ang nararamdaman. Kung kanina, sa puno ng balete ay ramdam ko ang bigat ng presensya. Ngayon, hindi lamang basta mabigat. Pakiramdam ko ay isang mali ang pagdala sa akin ni tatay sa lugar na manggagamot. Habang lumalapit sa akin si Manong Mendo ay kakaibang nararamdaman ko sa kanya. Parang may mali talaga na, ewan ko, may parang maitim na kung anong hangin sa bunbunan niya. Nakakatakot din ang animoy na namumula nitong mga mata. Unang titig ko pa lamang sa kanya
ay hindi ko alam kung bakit kinikilabutan ako. At nang inabot nito ang palad niya sa akin, doon na ako mabilis na tumalikod at kaagad na tumakbo pa uwi nun. Sinabihan ako ni Itay na huwag akong tumakbo dahil hindi pa ako natingnan ng manggagamot. Pero hindi ko na nakayanan pa ang presensya na nararamdaman ko sa kanya. Kailangan ko makaalis na sa lugar na yon. Mabilis akong tumakbo palayo at hindi ko na inalintana na kasama ko si Itay sa lugar. Sinundan na lamang ako ni Itay pa uwi nun. Maging ang manggagamot ay hindi ko na malayo na sumunod din pala sa akin. Nang natapat ako sa puno ng balete, saglit ko lang naramdaman ang lamig ng hangin dahil mabilis din itong nawala. Pero ramdam ko ang bigat ng presensya na tila ba nag-aalab sa galit. Nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa nakarating na ako sa bahay. Tinawag ko pa noon si nanay na nagwawalis ng mga nahulog na dahon sa bakuran. Pagkatapos ay wala na akong naalala pa. Nagising na lamang ako na nasa loob na ng silid namin ni Ate Ada. Naroroon din si Inay at ate na nanatili sa tabi ko. Hinanap ko si tatay. Ayon sa kanya ay nasa labas lang si Itay at may kausap. Tinanong ko si Inay kung sino yung kausap niya. Si Manong Mendo daw. Ayon kay Inay ay hinihintay lamang ako ni Manong Mando na magising nang sa ganun ay masuri na niya ang aking kakailanganin. Pero sa halip na pumayag ay tumalukbong na lamang ako ng kumot nun. Tinawag ako ni Itay para harapin si Manong Mendo. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit parang may pumipigil sa akin. Ramdam ko pa rin ang mabigat na presensya na nagmumula sa manggagamot. Mas mabigat, mas nakakatakot, kumpara sa presensya na nanggagaling sa puno ng balete. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatalukbong sa kumot. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakita ko ay isang babae na tumatakbo. Nakasuot ng bestida na bulaklakin. Nung una ay nakita ko pa na may bitbit siyang bilao. Sa wari ko ay naglalaman ito ng mga kakanin. Hinahabol siya ng lalaki na noong una ay may buradong muka. Sumisigaw ang babaeng ito. Humihingi ng tulong. Pero walang nakakarinig sa kanyang mga sigaw. Walang kabahay-bahay sa baaging iyon ng makipot na daan. Ang naroroon lamang sa lugar ay ang puno na may mayabong na dahon at sanga. Nagpalingalingang babae sa daan na ito. Pagod na pagod siya. May punit na rin ang damit niya. Nangangahulugan na nakikipagbuno siya sa lalaki bago nakatakbo. Dahil sa pagod kung kaya't pumunta ito sa mayabong na puno. Doon niya napagpa siyang magtago nun. Sumiksik ito sa malapad na puno ng kahoy habang nananalangin. Naririnig ko pa ang malalim na paghinga ng babae. Umiiyak na rin ito habang umuusal na sana ay hindi siya makita ng lalaki. Pero ilang sandali lang ang nakalipas. Nasa harapan na niya ang lalaki habang nakangisi. Hinablot ng lalaking ito ang babaeng iyon. Doon ay paulit-ulit na pinagsamantalahan ng lalaki ang kawawang babae. Sa labis na pagpumibiglas ng babae ay nakahawak siya ng kapirasong kahoy ng kawayan. Ginamit niya ito na pangsaksak sana sa lalaki pero dahil sa wala na itong lakas, ay dumaplis ang kahoy. Nagdulot yun ng pahabang hiwa sa braso ng lalaki na gumagahasa sa kanya. Nagalit ang lalaki sa ginawang pananaksak ng babae kung kaya't kinuha niya ang may kalakihang bato sa uluhan nito. At yun ang ginamit niyang panghampas sa ulo ng kaawa-awang babaeng yun. Ilang ulit niyang hinampas sa ulo ang babae na naging dahilan para mabasag ang bungo nito at tumalagsik ang masaganang dugo sa lupa. Kasama pa sa tumalsik ang utak ng babae. Pero ang hayok sa laman na lalaki patuloy pa rin sa panggagahasa sa babae na animoy. Wala itong kapaguran. Habang humahalingin ito na may halong panggigigil, nakakahilakbot pakinggan ang pinapakawalang paghalinghing ng lalaki.
Nang natapos na ito sa kanyang ginagawa ay dinuraan pa nito ang babae nang muli niyang nakita ang dugo sa mahabang hiwa niya sa braso. Saglit pang iniwan ng lalaki ang kalunos-lunos na bangkay ng babae. Ilang sandali lang lumipas ay kaagad ding bumalik ang lalaki na may dalang pala at palakol. Pinalakol ang lupa. Gumawa ng butas na hindi naman ganun kalalim. Pagkatapos ay nilinis niya ang butas gamit ang pala. Nang nakita niyang sakto na ang katawan ng babae sa butas ng kanyang ginawa, doon na niya binuhat ang babae para ilagay sa butas nun. Tinambakan niya ito gamit ang lupa na nanggagaling mismo sa kanyang hinukay. Pinantay pa ng lalaki ang tinambak niyang lupa. Inapak-apakan para masiguradong matibay ang ginawa niya. Ngumisi pa ang demonyong lalaki sa ibabaw ng puntod ng kaawa-awang biktima. Hindi pa nakontentong lalaking ito. Tumayo pa yon, dumura sa ibabaw ng puntod, habang humahalakhak ng nakakapanindig balahibo. Doon palang unti-unting naging klaro ang itsura ng lalaking yon. At noon ko lamang napagtanto na yon ay walang iba kundi si Manong Mendo. Napasigaw ako ng malakas habang sapu ang dibdib ko. Pakiramdam ko ay hirap na hirap akong huminga. Parang totoo ang panaginip na yon. Kaagad na pumasok si inay sa silid, habang sumusunod sa kanya si Ate Ada at si Itay. Umiiyak ako sa takot kung kaya't dali-dali akong dinaluhan ni inay at niyakap. Sinabihan niya akong huwag magdadalawang isip na sabihin sa kanya kung ano ang mga bumabagabag sa akin noon. Doon ay sinabi ko kay inay na ginahasa ang babaeng umiiyak sa puno ng balete. Sinabi ko kay inay at ate na ginahasa ang babae at inilibing sa puno ng mayabong na puno. Hindi naman nakasagot si inay sa mga sinabi ko sa kanya. Sinabi ko kay inay na humihingi ng tulong at hustisya ang babae. Sinabi ko kay inay kung ano ang nakita ko sa panaginip ko. Ay naman sa kanya, bunga lamang umano ito ng takot at ng aking pagtulog. Binigyan niya ako ng isang basong tubig at pinainom. Tinanong ko si inay kung nasa labas pa ba ang manggagamot na ito pero ayon sa kanya, umalis na umano. Ayoko magpatingin sa kanya, inay. May maitim siyang anino. Nakakatakot siya. Ayokong lumapit sa kanya. Umiiyak pa rin na wika ko sa kanya noon. Maya-maya ay pumasok si tatay sa loob ng kwarto. Nakakunot ang noo. Tinanong niya ako kung ano bang nangyari. Bakit ayaw kong magpatingin sa manggagamot? Sinabi ko kay Itay kung ano ang nakita ko na aura ng manggagamot na ito. Ganoon na lamang ang gulat niya sa sinabi ko. Tinanong ako ni tatay kung ano ba ang pakiramdam ko sa manggagamot at ano ang nakikita ko dito. Sinabi ko kay tatay ang napapanaginipan ko kung paano ginahasa ni Manong Mendo ang babae hanggang sa kung saan niya ito nilibing. Sinadyang babaeng yung anak. Nawala siya habang naglalako ng kanyang panindang kakanin. Siya din yung babaeng nililigawan ni Mendo noon pero sa pagkakaalam ko ay tinanggihan ng babae ang inilahad ng pag-ibig ni Mendo. Inakala namin noon na nakipagtanan si Nadia sa nobyo niyang dayo dito sa lugar natin. Pagsasalaysay sa amin ni Itay. Ay naman kay nanay, wag muna umano basta-bastang maniwala dahil ayon sa kanya baka katang isip ko lang ang lahat noon. Kung may mga tao na naniniwala na siguradong totoo ang sinasabi ng anak natin, Oreta, walang iba kundi tayo yun. Pinalaki natin ng maayos at hindi sinungaling ang ating mga anak. Sabi ni tatay. Nagpasalamat naman ako kay Itay dahil naniniwala siya sa akin. Hindi ko inakala na si Itay ang unang tao na maniniwala sa akin noon. 10:00 pa lamang ito ng umaga. Dinala ako ni Itay sa manggagamot na nasa kabilang barangay. Kilala ang manggagamot na ito dahil ayon sa aking ama, alam nito kung nagsasabi ba ng totoo ang ginagamot niya o hindi. Tinawag nila ang manggagamot sa pangalang Manang Magda. Ayon pa kay tatay na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Manang Magda at si Manong Mendo noon
Sabi-sabi sa kanila na inakusa ni Manang Magda si Manong Mendo na ito ang may kagagawan sa pagkawala ni Nadia. Pero hindi naman ito nabigyan ng diin. Gawa ng umalis itong si Manang Magda. Pumunta ng Manila dahil na aksidente ang kanyang anak sa motor. Nanatili ang ginang sa Manila sa loob na mahigit 1 taon. Kung kaya't nang bumalik na ito sa lugar namin ay patay na ang usapin tungkol sa pagkawala ni Nadia. Sinabi na rin noon ng mga kamag-anak ng dalaga na marahil ay nakipagtanan ito sa kanyang nobyo. Pagdating namin sa bahay ng Manang Magda, may mangilan-ngilang nagpapagamot. Pero na makita niya kami ni Itay ay mabilis niya akong pinapasok sa loob ng bahay. Kasunod nito ay ang pagwika niya kay Itay ng, "Kunin mo na yung mag-ina mong naiwan sa bahay ninyo. Hindi naligtas ang buhay ninyo mag-anak." Dahil doon ay kaagad na umuwi si tatay. Sinundo niya sila inay at ang 2 ko pang kapatid. Dinala niya rin sila sa bahay ni Manang Magda noon. Pagsapit ng tanghalian ay nagwika si Manang Magda sa mga tao na nagpapagamot. Napansamantala munang ihihinto ang paggagamot niya. Sinabi niya sa mga tao na may mas importanteng bagay pa muna siyang aasikasuhin. Tumangulang naman ang mga tao sa kanyang sinabi. May kalahating oras pagkatapos makaalis ng mga tao, ay siya namang pagdating ni Itay at ng 2 ko pang kapatid noon. Nagtataka naman si inay kung bakit dinala kaming lahat sa bahay na manggagamot. Habang ako ay nahihiwagaan at halos hindi makapaniwala. Dahil kahit hindi ko pa nasabi sa manggagamot, ay alam na nito kung ano ang dahilan kung bakit kami pumunta sa kanyang tahanan. Niyaya niya akong pumasok na muna sa kanyang silid. Kaagad naman akong sumunod ng walang pag-aalinlangan nun. Nakikita ko naman ang maaliwalas na aura ng ginang. Taliwas ito sa aura ni Manong Mendo. Sinabi ko ang mga nakita ko sa panaginip ko. Kung paano ginahasa at pinatay ni Manong Mendo ang kaawa-awang dalaga. Dito ay sinabi sa akin ng ginang na matagal na niyang alam na si Mendo ang may kagagawan ng panggagahasa at pagpatay sa dalagang yon. Pero ayon sa ginang ay may nangyaring hindi niya inaasahan sa kanyang pamilya. Kung kaya't hindi na niya muling nabalikan pa ang nangyari sa dalagang ito. Pero ngayon, muli nang sumisigaw ng hustisya si Nadia. Sigurado na siyang mabibigyan namin umano ng hustisya ang dalagang ito. 5:00 ng hapon. May dumating na pulis. Pinakilala niya sa akin ang kanyang anak. Isa itong pulis kung kahit sinabi niya sa kanyang anak ang tungkol sa babaeng nawawala noon. Mahigit 10 taon na ang nakaraan. Aling babae na yung Nadia? Tanong ng anak ni Manang Magda, na noon ay nakilala namin sa pangalang Rafi. Mabilis naman kaming tumango ni Manang Nadia. Sinabi ni Kuya Rafi na siya ang may hawak sa kaso ng babae ng mga panahon na ito. Ayon pa sa kanya ay muling pumunta sa istasyon ng pulis ang kapatid ng babae at nagtanong patungkol sa imbestigasyon ng kaso ng kapatid nitong nawawala. Ayon pa sa anak ni Manang Magda na hindi na niya alam kung ano ang isasagot niya sa kapatid ng biktima. Nangyari ang krimen na kulang-kulang 2 dekadang nakalipas. Na mga panahon na yon ay marahil nasa elementarya pa lamang siya. Tumango naman ang ginang sa sinabi ng kanyang anak. Pero dahil sa mga sinabi ko ay napangiti ang lalaki noon. Ayon sa kanya na sana nga ay mabigyan na ng linaw ang pangyayari na matagal nang nagbibigay ng sakit sa kanilang ulo. Nang gabing yon ay natili kami sa bahay na manggagamot. Dito ay sinabi ni Manang Magda na may kakayahan akong makakita ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Sinabi niyang hindi lahat ng tao ay bukas ang ikatlong mata. At kung gusto ko, ay tuturuan niya ako kung paano kontrolin ang kakayahan ko na ito. At kung gusto ko namang manggamot ay gagabayin niya rin ako noon. Pero kung gusto kong ipasara ang ikatlo kong mata, mahaba-habang proseso ang kailangan kong pagdaanan. Sina inay at itay ang tinanong ng ginang. Pero sumagot naman sila na tanging ako lang ang makakapagdesisyon kung anong gusto ko. Kung kaya't sinabi ko sa ginang na gusto kong kontrolin ang aking kakayahan. Ayaw kong manggamot at ayaw ko din na lubusan itong mawala.
Tumango naman ang ginang sa tinuran ko sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpaalam na si Kuya Rafi na mauuna na siyang umalis. Papasok na ito sa trabaho. Pero hindi nito sinabi na sa araw na yon ay iimbitahan nila si Manong Mendo sa istasyon ng pulis. Nalaman na lamang namin ito nang umuwi siya sa bahay nila. Nang oras na ito ay umuwi na rin sa bahay sila Inay at Itay. Naiwan kami sa bahay ng albularya. At kaya umuwi si Kuya Rafi ay para paanyayahan ako na samahan sila sa puno na sinasabi ko na pinaglibingan ni Manong Mendo sa kaawa-awang dalaga. May kasama siyang 3 pulis. May kasama din silang isang lalaki at isang babae nun. Ayon sa kanila ay kapatid sila ng nawawalang si Nadia. Kagad akong sumama sa kanila pero maging si Ada at ang bunso naming kapatid ay gusto ding sumama. Si Manang Magda, ganun din. Kung kaya't magkakasama kaming sumakay sa patrol ng mga pulis pa uwi sa bahay. Sinamahan ko sila sa mayabong na puno ng balete. Pagkarating pa lamang namin sa lugar kung saan ang malaking punong yon, nakaramdam na kaagad ako ng kakaiba. Hindi lang ako, maging si Manang Magda din. Ganun pa man na hindi na ganun kabigat ang presensya na kagaya nung nakaraan. Itinuro ko sa kanila ang posisyon ng hukay na nakita ko sa panaginip ko. Bago nila hinukay ang bahagi na yun ng lugar, ay nauna muna nila itong pinaamoy sa aso. At tamang-tama ang itinuro ko sa kanila dahil matapos itong inamoy-amoy ng aso. Umupo siya doon na wari bang sinasabi niya na may nakabaon nga sa bahagi na yun ng lugar. Bago naman sila nagukay ay nag-usal muna sila ng panalangin na humihingi ng pahintulot sa mga nilalang na nakatira sa lugar na ito. Ganun na rin ang pagbigay galang sa kaluluwa ng nakalibing sa lugar na yon. Habang naguhukay ang lalaki na kapatid ng biktima at ang isang pulis, dumating naman ang mga magulang namin para makiosyoso. Pero wala pang 5 minuto ang kanilang paghuhukay, ay kaagad nang may lumitaw na damit. Bestida yun na bulaklakin, pero kulay lupa na yon. Ganon pa man ay naroroon pa rin ang maliliit na bulaklak na disenyo ng bestida. Ilang sandali pa ay nakita na nila ang basag na bungo. Mga ngipin na natanggal na sa gilagid at ang mga buto na naroroon sa lugar na yon. Pumalahaw ng iyak ang babae habang tinatawag ang kalansay na Ate Nadia. Humingi sila ng kapatawaran sa kalansay. Ayon sa kanila ay natagalan ang hustisya. Mas pinili umano nilang makapagtapos muna sa pag-aaral kagaya ng gusto ng kanilang kapatid. Mabilis na nagradyo sa kanilang opisina na positibo ang ginawa nilang paghanap. Pero ayon sa pulisya, mahirap na idiin si Mendo bilang may sala nun. Dahil nangyari ang krimen magdadalawang dekada ng nakaraan. Kung kaya't hindi na makakakuha ng pagsusuri ng anumang bagay na mag-uugnay kay Mendo at sa biktima. Dahil sa sinabi na ito ni Kuya Rafi na bahala sila Inay at Itay. Natakot kami na baka anong gawin sa akin ng lalaki nun. Gayong ako ang dahilan kung bakit naungkat ang tinatago nitong lihim. Umalis sa lugar ang mga pulis dala-dala ang mga naiwang damit at kalansay ng biktima. Habang kami namang mag-anak ay natatakot at nag-iisip kung saan lilipat ng tirahan. Yung lugar na malayo kay Mendo. Nag-iimpake na kami noon ng aming damit. Ayon kay Itay, mahirap nang maabutan kami ni Mendo sa tahanan. Pero bago pa man natapos ang araw na yon, muling dumating si Kuya Rafi at ang isa niyang kasamahan. Ibinalita nila na nagwala si Mendo sa istasyon ng pulis. Nang agaw ng baril kung kaya't aksidente itong naputukan ng baril ng pulis nun. Tumama sa kaliwang dibdib ng lalaki na siyang mabilis nitong ikinamatay. Hindi ko alam kung bakit salip na malungkot ay nakaramdam pa ako ng tuwa sa nangyari kay Manong Mendo. Nawala ang takot na kanina ay nararamdaman namin. Napalitan ito ng kapanatagan. Isang gabi, muli kong nakita si Nadia sa aking panaginip. Nakangiti ito, nagpapasalamat. Kasunod nito ay ang unti-unti niyang pagkawala. Sa liwanag.